So, yung sinasabi niya, na lumapit ka daw sa kanya, nung sinabi niyang lumapit ka, kayong dalawa ni RJ, para humingi ng legal assistance pro bono. Yeah. Ano ang totoo doon? Ang sinabi niya, yan daw ang circumstance kung bakit kami nagkita. Nagkakilala. Nagkakilala. Lilinawin natin. Ang claim ni Mrs. Araneta Marcos ay nagkita kami, nagkakilala kami dahil dinimanda kami ni RJ Nieto, Thinking Pinoy, at ako ng cyber libel. Ni Joe Berlario. Oo, hindi. Sabi lang niya cyber libel. Yun lang sabi niya, di ba? Okay. Sa lahat ng sinabi niya ni Lisa Marcos, isa lang ang tumama. Na nagkakilala kami. Kasi totoo namang nagkakilala kami. Pero hindi totoo lahat ng sinabi niya. Iisa-isahin natin niya, Ma'am Shino. Paano ba kami nagkakilala ni Lisa Marcos? Okay. Annex 1. Okay. Annex 1. What is that? Okay. Annex 1. Ito po ay November 2017. November 16, 2017. Ako po ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands dahil ako ay naimbitahan na magsalita sa Davao City tungkol sa foreign policy. Ayan yung video, makikita niyo yun sa crossroads sa Holy Cross, Davao City. Ngayon, nalaman ni Franco Mabanta na ako ay uuwi ng Pilipinas. Si Franco Mabanta po ay ang PR noon ni Bongbong Marcos. Alam mo yan. At ito na yun, di ba? Yes. Ngayon, nag-arrange ng dinner si Franco Mabanta kasama ng mga vloggers. Yan, lahat yan. Nandyan si RJ, nandyan si Lisa. Ayan, si Lisa lang sa dulo. Nandyan pa ang Yes, andyan ang yumaong Jojo Robles, nandyan si Franz Imperial. Ayan, nakita mo si Franz Imperial, nandyan pa. Si Franco Mabanta, si Tom, si Mark Lopez, si attorney, everyone. Almost everyone. Si Mocha at nasa likod. Okay. Ngayon, anong year to, by the way? That's November 20, 2017. Okay. November 20, 2017. 2017. Okay. Ngayon, ayan ano ang agenda ng meeting na yan? So makikita natin sa post mismo ni Thinking Pinoy, nag-post siya, yan, dinner with Senator Bongbong Marcos and fellow bloggers, especially the very minor blogger for the motherland sa Sundalo. Kaya may minor pa ha? Okay. Yes, may minor. So nakita nyo, ako ay nakaupo sa kanan ni Bongbong Marcos, di ba? Sila nag-arrange yan. Sina Lisa Marcos ang nag-arrange ng seating arrangement na yan. Diyan ako pinaupo sa kanyang kanan. Okay. So anong agenda? Ayan anong pinag-usapan nyo dyan? Ayan sinulat mismo ni RJ Nieto, Thinking Pinoy. Electoral protest, impeachment cases, yun yung, di ba may tumutunog na impeachment case ng laban kay Lenny, saka yung RevGov na alam nyo, may panawagan ng RevGov niyan, 2017. So yan ang dahilan kung bakit kami nagkita at pinakilala ni Franco Mabanta sa pamilyang Araneta Marcos. Yes. Dahil nangangailangan sila ng tulong, okay? Sila ang nangangailangan ng tulong para maiparating sa publiko ang kanilang side tungkol sa electoral protest nila laban kay Vice President Leni Robredo. Okay. Totoo yan, Ma'am Shi, di ba? Kasi nung panahon na yan, tae ang tingin ng mainstream media sa pamilyang... Walang sumusuporta sa kanila. At, well, sige, alam naman ng tao na isa ako talaga sa talagang nakikipaglaban sa kanila. So, kayo, di ba, miniting kayo ng 2017, yun nga, dyan sa, para labanan na itong electoral protest na ito. So, eto Sas, ano tong next? Okay na ba tayo dyan sa susunod? Huwag muna tayo dyan. Kasi, ano tayo, Ma'am Shin? Magja-jump muna tayo ng annex, no? Punta tayo ng Annex 9. Okay? Okay. So that's November 22, 2017. Ayan ang tinutukoy niyang cyber libel. Ang dinimanda niya
ang dinimanda dyan ay si Thinking Pinoy, si RJ Nieto. Okay? Ang nagdemanda sa kanya ay ang former Senator Antonio Trillanes. Diyan nagkakilala si Lisa Marcos. Yan ang kanilang unang circumstance. Yan ang tinutukoy niya, silang dalawa, no? Okay. Yan ang kanila, no? Si Lisa Marcos ang nag-provide ng abogado diyan kay Thinking Nieto. Pinoy. Nieto. Hindi po ako kasama diyan. Hindi po ako kasama sa dinimanda ng cyber libel ni Senator Antonio Trillanes. Si Thinking Pinoy po yan. Kaya makikita mo, no, pinag-mix up ni Mrs. Araneta Marcos, ni Lying Lady, First Lady, ang mga storya. Okay. Yes. Okay. So next. Ngayon, anong sinabi niya? Totoo na, so may iba kaming case, no? Dinimanda ko si Joe Verlario. Kaya rin ako umuwi sa Pilipinas noong November 2017. Ma'am Shi, para rin mag-file ako ng demanda kay Joe Verlario at Kokoy Dayaw. Okay? Okay, naalala ko yun. Cyber libel. Hindi po kasama doon sa plaintiff si Ray Joseph Nieto or si Thinking Pinoy. Ako lang po yon. Ako yung nagdemanda kay Lario at Kokoy Dayaw. Okay. Okay. Yes. Now, sabi niya, nagbigay siya ng abogado, hindi po siya nagbigay ng abogado sa cyber libel case na yon. Ang akin pong abogado noon, ano ba, di ba, nag-raise pa nga ako ng funds noon. Yes. Bakit naman kukunin doon? So, ang naging lawyer ko noon ay si Ahmed Paglinawan. Paglinawan. Oo, na partner ni Trixie. You know, these are public documents, court documents, no? Makikita, punta kayo ng Taguig kung gusto niyo i-verify. Okay, next tayo, Ma'am Shi. Okay, so mali na dun si Lisa Marcos. Puro kasi sinungaling. Kasi sabi niya, lumapit ka daw at binigyan ka ng lawyer na pro bono. Then, malinaw yon dahil, sa susunod natin na annex, ipapakita natin, right? Yes. Okay. Ngayon, nagbigay si Lisa, kaya ako nasama doon sa law firm ni Mrs. Araneta Marcos kasi sila yung nag-handle ng civil case na final ni Jover laban kay Thinking Pinoy at laban sa akin. Ngayon, isinama na ako doon kasi pareho kami dong respondent. No? Pareho kami respondent kasi same issue. So ako isinama noon. Sinama na ako doon. Okay? So dalawa po yung kaso ha. Yung cyber libel na final ko laban kay Jover at Kokoy at yung civil case na final ni Jover Lario laban sa akin at kay RJ. Yung civil case, yan ang nag-handle ay ang law firm ni Lisa Marcos. Yung cyber libel case, wala po sila diyang kinalaman. Wala. Okay. Now, fast forward na tayo. So, 2017 yun. Fast forward tayo ng 2022. Okay. 2022. Kasi ako, Ma'am Shi, nanalo ako sa lahat ng final na motion ni Joe Verlario. Kasi gusto nila ipa-dismiss yung case na sinampa kong cyber libel. So from 2018 to 2022, wala sila ibang ginawa kundi mag-file ng motion to dismiss lahat, jurisdiction, kahit anong masilip nila doon para lang hindi mapunta sa trial yung kaso. Nanalo po ako doon sa lahat. So I stood triumphant, no? Wow. Hindi po yung sa Lisa Marcos. Okay, May 2022, I believe it's May 2022. Yes, May 2022, nagkaroon na ng hearing. Sa lahat ng mga nakikinig dito may alam sa batas, mga lawyers, okay? Ang unang-unang mangyayari sa inyong first day of trial ay ang judge ay i-recommend ang isang judicial mediated settlement. Judicial mediated settlement. Ngayon, lahat ng matitinong lawyer
na nakikinig dito, alam ninyo ang ipapayo ninyo sa kliyente ninyo. Yes, mag-explore kang mag-settle. Kasi pag nagsabi ka sa judge, ayaw mo mag-settle, mababad trip sa'yo ang judge. Kasi yun ang inutos ng judge. Humanap kayo ng paraan para isettle yan dahil ang gusto ng mga judges ay hindi na magkaroon ng backlog ng cases. Okay? Sa kanilang mga korte. That is the fact. Okay. Now, nag-usap kami. No? Yun ang gusto ng judge. Nag-usap kami. Si Joe Verlario, si Kokoy Dayaw, at ang aming mga abogado. Isa lang ang hiningi ko doon, Ma'am Shi. Ano yan? Diretso kong hiningi. Mag-public apology kayo at i-address niyan sa nanay ko dahil nasa nanay ko sa inyong pinagsasabi. Yeah. Nag-public apology naman. Yes, nag-public apology. During that meeting, nag-offer finload nila ang idea na baka i-dismiss na rin yung civil case laban sa akin. Sa akin. Yung magkasama kami ni RJ. Okay. Okay. Yeah. Ngayon, June 28, 2022, kinontak ako nung lawyer namin ni RJ dun sa civil case. Ito yung lawyer galing kina Lisa. Ayan, good morning, Ms. Sasot. I'm Attorney A. Hindi ko na natin pagkakalan kasi hindi naman siya one of the handling lawyers of your civil case, Lario versus Sasot, would like to talk to you about the status of the case. Please inform me when is the best time to call. Thank you. Sabi ko, hi po, you can call me po. Okay, so 1:34 yan, 1:34 p.m. Tinawagan ako ni Attorney A. Sinabi ko sa kanya, ma'am, doon po kasi sa cyber libel case na sinampa ko, we are undergoing a judicial mediated settlement. Ganyan. Tapos tinanong ako ni Attorney A. Ito ang eksaktong tanong sa akin ni Attorney A. Maharlika, mga taong bayan. Paano si RJ? Sabi ko, ano po, tanong niyo po sa kanya kung anong gusto niya. Tinanong ako ni Attorney A. Willing ka bang mag-intermediary between Lario and Nieto para ma-dismiss na rin ang case laban kay RJ Nieto? Ano sabi mo? Sabi ko, tanungin niyo po si RJ kung ano ang kanyang kagustuhan. So, tinawagan niya si RJ. Ma'am Shi. Okay. After niyang tinawagan ako ni RJ Nieto ni Thinking Pinoy. I think pakita muna natin yung... Teka muna, may message ka pa dito sa ilalim. Hi RJ, sabi mo, hi RJ, told me to talk to you. What does he want? 8:17. Ano yan? Meron kailangan timestamp chronology. So, 1:34 p.m. tinawagan ako ng lawyer. I see. Tinawagan ako ni Thinking Pinoy. So, babalik tayo dyan, ma'am. Babalik tayo. Alright. Okay. So, punta tayo dun sa annex na pag-uusap namin ni RJ Nieto. Yes. Ito. Lakihan natin. Okay. Ay, pwede bang lakihan niya? Oo. Nakikita mo? Gusto mo ako magbasa? Yes. Okay. So, yung anong sinabi? So, ito muna ang context, Ma'am Shi. So, tinawagan ako ni RJ, ang unang-unang bungad sa akin ni Thinking Pinoy, bakit mo ko nilaglag? Yes, naalala ko yan, kinuwento mo sa akin nung nasa Pilipinas. Alam niyo yan, consistent ako, di ba, mula 2020. Ngayon, nagulat ako. Bakit ako sasabihin itong nilaglag? Ang pag-uusap namin, nung abogado namin, is tanungin siya kung okay kay RJ na maging intermediary ako between him and Joe Verlario. Gets mo, Ma'am Shi? Yeah. Okay. Yeah. And then he subjected me to verbal abuse, no? During that call. So, natapos ang call. At ako ay nag-message sa kanya. So, that's 6:21 p.m. Ano message ko sa kanya, Ma'am Shi? Pakibasa. Sabi mo, kapag di na mainit ang ulo during the pre-trial of my libel case, the judge recommended na baka pwedeng mag-sorry na lang si Kokoy at Jover sa akin. They offered during a settlement meeting
na in addition to the public apology, they will drop the civil case against me. Di kita nilaglag. This is a judicial mandated settlement of my libel case against Jover and Kokoy. The parties to that process is si Kokoy, Jover, at ako. Since you are not a party to the libel case, the court hearing, the libel case does not have jurisdiction over you. Then sumagot siya. Gusto mong mag-explain doon o basahin ko yung sagot niya? Yes, sumagot si RJ. Okay. Sabi niya, well, thank you for reiterating what Jover's lawyer told M&A. Yung Marcos and Associate, ito, yung kay Liza. Nakikipag-deal ka dyan, hindi mo ni-notify ang M&A. If you see nothing wrong with what you did, then we have nothing to talk about. Good luck with your life. Pa? And then, anong sagot ko, Ma'am Shi? Okay. Ang sagot mo ay next. Next. Ang sabi mo, my God, RJ, the settlement is still going on. Hindi pa na-finalize. I told the lawyer who called me that there is an ongoing settlement. It was the first thing the judge told us to do. Tapos sabi niya, eto grabe, eto sinabi niya, sabi niya, tanga ka, Neng. Ba't di mo pinaalam sa kabila mong abogado, Neng? Kausapin mo na lang yung abogado ko, tatanga-tanga ka. Puta tanga. Yun, sabi niya, titirahan mo rin lang pala sarili mong lakad. Sinabi mo na dapat agad at nang di na kita binitbit. Ano ibig niya sabihin? Ang ibig niya sabihin is, gagawa lang daw ako sa sariling lakad, bakit hindi na lang daw niya ako binitbit? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang binitbit niya ako dyan, no? Pero doon sa pagtawag namin, kasi Ma'am Shi, ganito siya, ba't mo ako nilaglag? Nung nagpa-appoint nga ako sa Malacanang, binitbit kita Siguro doon siya. Okay? Doon siya humuhugot. Okay, di ba sinabi niya, kausapin mo na lang ang abogado ko. Sabi niya ganyan. So ngayon, babalik tayo dun sa previous screenshot, yung 8-something p.m. Okay. 8-something p.m., this one? Yes, yan. Ngayon, di ba, 8:17 p.m., sinabi ni RJ Nieto, kausapin mo na lang ang abogado ko. So ako ay nag-message, hi, RJ told me to talk to you. What does he want po? Does he also want to settle with Jover? Malinaw na malinaw po yung mga kababayan. Okay? Now, fast forward tayo. Michi. Yes. July 18, 2022, kinontak ako ng abogado namin. Sabi niya, hi, Ms. Sasot, this is Attorney A of M&A. Ma'am, I'd like to confirm if you will proceed with the settlement agreement with Ms. Lario, which will effectively drop you from the Makati civil case. Thank you. Sabi ko, we are still going to finalize the settlement of my libel case against her tomorrow. I will inform you by tomorrow. Tinanong ko siya, is there already any clarity what Mr. RJ Nieto wants? Ano ang sinabi ng lawyer namin, ni RJ Nieto? Ms. Sas, he decided to proceed with the case. Ano ibig sabihin niyan, Ms. Maharlika? So itutuloy niya yung case, hindi siya makipag-settle. So nilaglag ko pa siya? Kaya nga, sinungaling siya. Hindi kanya nilaglag. Gusto niya magtapang-tapangan. Okay? Yes. Sinungaling siya. Sinungaling si Lisa Marcos. Diba? Sinungaling silang lahat. Sinungaling silang lahat. Okay. And then, next slide. Diba? Okay. So, tuloy ang pag-uusap namin ng lawyer. Sabi ko, attorney, we have already finalized today the settlement of my libel case versus Joe Verlario. Sabi ng lawyer, okay, Ms. Sas, can I know the relevant portion of the agreement that pertains to the Makati civil case? Nag-send ako nung copy nung settlement. Ayan, in-email ko dyan, bin-lockout ko na lang yung buong email address. Received. That's it. Nasa ang part dyan, Ms. Maharlika, ang sinasabi ni lying lady, Mrs. Araneta Marcos, na final ko ang lawyer. Yeah. Wala nga. Sinungaling nga, kaya lying lady. So, ayan yung ebidensya ngayon.
nakikita ng taong bayan. Actually, halos lahat ng sinabi niya doon ay kasinungalingan, even sa part ko. 'Di ba? So, ito ang live na itong pag-uusap natin para sagutin siya, para malaman ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling at kung bakit sabi ka kanina sa intro ko, 120 million Filipinos, nagtiyaga siya, nag-spend siya ng time magpa-interview just to talk about you, me, Glenn Chong, Attorney Vic. But today, Yes. pag-uusapan natin yung ako at ikaw. So, Okay, Ma'am Shi, sandali, ipapatuloy pa natin to. Hindi pa tayo tapos. Di ba sinabi nila, di ba sinabi nila na nilaglag ko daw si RJ? Okay. Ngayon, hindi pa to alam ng karamihan sa mga Pilipino. Alam nyo na si RJ ay na-convict. Okay? Nakatulan siya sa civil case. So, natalo siya kay Joe Verlario dahil sa kanyang dahil sa kanyang inflated ego na ayaw niyang makipag-settle. Okay? Ngayon, pakita yung anong papakita ko yung motion. Yes, okay. motion. So, hindi kasi kasya dito, pero dito na lang. Hindi kasya hanggang 10 slides lang. Okay, But so nakikita nyo yan, di ba? Motion to exclude. Makikita nyo rin to, pinost ko rin to sa aking Facebook page. Motion to exclude. Okay. Ang date po niyan ay July 19, 2022. Now, makinig kayo mga kababayan. So, yung motion to exclude, yan yung final ng lawyers ni Lario doon sa korte. Ngayon, makikita nyo sa paragraph 3 kung bakit nila inoffer na iurong ang kaso laban sa akin. Paragraph 3, babasahin ko. Upon review of the judicial affidavit of defendant Ray Joseph Nieto, it appeared that Sasot had no active participation in the preparation, writing, or publication of the blog post that is largely the subject of the case. Furthermore, while Sasot was expressly mentioned in the related video taken by Nieto as having contributed certain information, Nieto's testimony as being the sole author of the blog post appears to belie this statement. Hence, the parties agreed that Sasot's exclusion as a defendant in this case would be included among the terms of their settlement. Anong pagkakaintindi mo sa sinabi ng lawyers ni Joe Verlario regarding that paragraph 3, Ma'am Shi? So, ibig sabihin ay ikaw ay excluded ka na dito sa kaso niya. Dahil oo, excluded ka na. Kaya napakasinungaling talaga dito ni Lisa. As simple as that. Pero dinadrag ka niya. Dinadrag niya ako, malino na malino sa court documents na ito na makikita ninyo. This is public court document, civil case number 1800772. Self-explanatory. Kahit So, paano ko nilaglag? Paano ko nilaglag si RJ Nieto? Ito na mismo ang nagsabi na sa testimonya mismo doon, wala naman talaga akong ibig sabihin, wala talagang kaso laban sa akin. There is no case against me that can be pursued. Yeah. So, hindi ba kayo masaya? Yeah. Diba? Well, again, the intention of that interview ni Lisa talaga to divert the attention ng tao yung issue sa charter change, sa smuggling, sa kidnapping issue, sa pulburon. So, alam natin yan. Kaya nga, hindi tayo mawawala dyan. Akala lang ni Lisa ay madadivert niya yung attention ng tao, pero nagkakamali siya. At very super-duper low yung ginawa niyang magpa-interview. Sabi ko nga, alam mo, nung napanood ko, sabi ko, anong klaseng first lady to? Na may time siya mag-address sa mga criticisms. Normal lang na may kritisismo. Ang sabi nga niya, doon sa interview niya, like kung tama pagkaalala ko na si Marcos Jr. daw ay nakayanan ng 30-something years yung kanang mga nagkikriticize sa kanila o nagbaba sa kanila. So parang how much more ngayon? How much more ngayon? Bakit nagpa-interview ka? To address your critics. Diba? Sinungaling pa. Diba? Kasi sinungaling talaga. Itong si lying lady, ako ay hindi po
laway ang aking sinasagot sa kanya dito. Ang sinasagot ko po ay actual conversation na nasa aking telepono, actual Facebook conversation, at of course, public court records, court documents. So, ibig sabihin po ay si Lisa Marcos ay nagre-rely lang po sa kanyang imagination, sa kanyang saliva, at kung ano pa, hindi natin kung baka nasa alapaap siya ng mga panahon na yan, Ma'am Shi. Ako nakikita ko nasa alapaap siya, wala siya sa tamang katinuan. Alam mo yun, kasi, ewan ko, napansin mo yung train of thoughts niya, sabog, bangag, right? Magsasalta siya, tapos hindi niya tinutuloy, then talagang walang continuity. Yung kanyang di ba, magsasalta ka sa isang topic, you have to finish first bago ka tumalon. But since sinungaling nga siya, lying lady nga siya, obviously, nasa alapaap siya, o baka may tinira siya. Hindi natin alam. Diba? Diba, pero yun na nga, mga kababayan, ginagawa niya to kasi dinidistract niya ang taong bayan. Kasi ito po ay normal sa politika, para hindi po kayo nabobola. Pag may mga malalaking issue, may tinatawag na lightning rod, no? Ngayon, lahat ay pinupukol kasi yung asawa niya yung asawa niya hindi sagot, nagpapanik na, 'di ba? Ganyan kasi si BBM, nagpapanik 'yan pag may stress. Nagpapanik 'yan pag may stress. Siguro gusto nilang tanggalin ang pressure kay BBM. So ngayon, nilipat kay Lisa. Gumawa sila ng clown to every circus needs a clown. So kumuha sila ng clown, so ginawa nila is, tirahin mo lahat. Siyempre, pag tinira yung lahat, yun yung mapag-uusapan kasi ibablog ko, yung magre-reply ako, magre-reply ka, reply si Sarah. Matatabunan ngayon ang issue na si Bongbong Marcos ay dapat subject to surveillance and drug bypass noong 2012.